Kaya, for 3 years, na walang legacy project yung ating Pangulo. Oh. Dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos, depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. O eto mga kadonatics, pagkatapos nung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat may snap election mga kadonatics, mag-resign lahat tapos magboto ulit, nako, pati yung COMELEC mga kadonatics inirekomenda ng buwagin din. Salot kasi mga kadonatics. Alam naman natin kung gaano kasalot itong si Garcia. Piruin mo, ang mga nanalo, yung mga nanalo, hindi pinaupo sa pwesto. Can you imagine that? Ngayon, inirekomendang buwagin din yung COMELEC mga kadonatics. At eto, Senator Zubiri, sinabing walang flagship or proyektong maganda si BBM? Oh no! Baliktaran na ba? Panoorin natin mga kadonatics. Kasi lumalabas na nawawala na ng confidence ang ating sambayanan sa gobyerno. Sa ibang bansa, normal naman yan eh. Pag nakitang wala ng confidence ng taong bayan sa gobyerno, ay nagkakaroon ng pag-alis sa pwesto at pagkakaroon ng panibagong eleksyon. No? Normal yan. Pero dito sa atin, kailangan pa yatang mag-people power bago matauhan ng ating mga nasa pwesto para mag-resign na. No? Hindi naman nangangahulugan na pag nag-resign ka, kasama ko doon sa mga corrupt. No? Ang importante, yung spirit ba na pinagbibigyan mo ang taong bayan. Kasi hinihiling na ng pagbabago ng sistema, pagbabago ng politika. Pagbigyan naman. Well, ang people power ba o isang revolusyon, hindi na ba ganoon ka-epektibo sa ngayon? Akala ko hindi na eh. Akala ko talaga hindi na kasi ang tingin natin, mga kababayan natin, abalang-abala sa paghahanap buhay para makakain ng 3 beses araw-araw. Pero yung September 21, no, yung nangyari, surprising yon para sa lahat. Pati yung mga, palagay ko, pati yung nagyaya ng marcha, na-surprise sa dami ng mga kababayan na gustong sumali. Maraming nagsasabi na, uy, bakit pa hindi kami sumali doon sa marcha, no? So nakita natin medyo marami na yung nagpunta doon sa September 21. Pero palagay ko higit na mas marami yung gustong sumama sana. No? Nakita nga lang natin na hindi pa pare-parehong issue. Normal yun sa simula. Normal lang yun. Oo. Well, itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, siguro narinig po niya yung inyong panawagan ng mass resignation, maging siya ay handa na manguna dito nga sa panawagan ng mass resignation basta masolusyonan lamang po itong korupsyon dito sa ating bansa. Ano naman masasabi po ninyo? Maganda yung sinabi ni Senator Peter, no? Yun lang ang medyo yung snap election, sana nadagdagan niya ng konti. Kasi kung tatawag tayo ng snap elections, magkikreate yan ng another fundamental problem na ayaw din ng ating mga kababayan. Katulad ng COMELEC, no? Kung tatanungin mo mga kababayan natin, lahat sila magsasabi na medyo nababayaran ng COMELEC natin. Kaya sana, idinagdag ni Senator Peter na kung tayo tatawagin ng snap election, ayusin natin yung COMELEC. Tama mga kadonatics. Agree ako 100% kasi salot talaga tong si Garcia. Sobra kasalutan mga kadonatics. Like, damn! Kung galit ka kay PBBM, nako, parang magka-level yung galit ko sa kanya mga kadonatics. Ganon talaga yung si Garcia. O baka mas maganda, i-dissolve na muna natin. At gumawa tayo ng panibagong electoral system. Pero may kondisyon yun. Sabi ng senador, dapat sumunod din. Kung siya ang manguna na mag-resign, dapat sumunod din yung iba pang mga opisyal ng gobyerno na mag-resign din. Para talaga, totally, mabago po yung sistema at babalik po yung tiwala ng taong bayan. Alam mo, nadidinig ko yan. Kasi nagsisimula na magpulong-pulong ulit
yung nag-organize ng September 21, March, no? Tingin ko lalabas sila ulit sa bandang November. Reunionaryo. Bandang katapusan ng November, lalabas ulit November siya. 30. Ang pinag-uusapan nila, katulad na sinabi ni Senator Peter, resign all. No? Kaya ang mangyayari dyan, kaayaw at gusto ng mga dapat mag-resign. Pag taong bayan na ang nagsalita, ibang usapan yun. Sana naman pakinggan nila. Kasi sa kasalukuyan, ang mga kababayan natin nakikiusap lang. Baka naman pagdating ng ibang oras o panahon hindi na pakiusap ang gagawin ng mga yan. Pero ang Tama mga kadunatics, wait lang talaga. Oh, ang ganda. Sana man lang mga kadunatics, pero I doubt na magre-resign itong mga kumag na to. Kasi sa Pinas, nako, mga politiko sa Pinas mga kadunatics, kung nakapagnakaw sila ng ganun kalaki, ay nako, kayang-kaya nila yung mga sumbat ng tao mga kadunatics na dapat mag-resign ka na. Nako, wala lang yan sa kalingkingan ng mga ginawa nilang kasamaan mga kadunatics, especially ang pagnakaw sa pera ng taong bayan. Kaya I think it's not possible mga kadunatics na manawagan lang tayo na mag-resign. It will not work, especially sa Philippine government. Yung officialist natin, ako, yung kapal yung mukha mga kadunatics, parang hindi na matablan ng kahit anong bala. Ganyan kakapal ang mukha ng mga officialist sa Pilipinas. Panawagan, I think we should do better than that. What do you think? kanyang secretary ay may pahayag din patungkol dyan sa panawagan ni Senator Cayetano. Ang sabi nga, ilusyon lamang at personal na ambisyon lamang ito. Particular na ni Senator Cayetano. Ano mong sasabi po ninyo? Paano magiging ilusyon yan? Ako nga, humahanga kay Senator Peter kasi mukhang natutugma sa pulso ng bayan ang kanyang mga ipinapahayag, no? Dahil talaga naman, ay ewan natin sa Malacanang kung nararamdaman nila at nakikita na ang taong bayan talagang walang-wala na halos tiwala sa mga nakaupo sa gobyerno sa kasalukuyan. No? Ay, wala na talaga. Kung hindi sila makikinig dyan, hindi maghintay sila. Tingnan natin kung anong mangyayari. Opo. At kung magkakaroon man ng snap elections, dapat magkaroon din ho ba ng batas, gawing batas po ito dahil sabi nga ng COMELEC, wala po ito sa ating konstitusyon. Ano namang masasabi po ninyo? Alam mo, pagka ang trajectory ng pagbabago yung people power, medyo lumalampas na yan sa batas eh. Di ba? Magiging parang revolusyonaryo na yan, no? Kaya kung tatawag ba ng eleksyon, yan ay naaayon na rin sa kagustuhan ng mga hihiligin ng taong bayan, no? Kasi yung kapag patuloy nating ini-insist na susundin natin yung mga provisions ng sistemang umiiral ngayon, iyan nga ang ikinagagalit ng taong bayan eh. Alam na hindi na patas yung mga lumalabas dito sa sistema. For example, yung ginagawa ng COMELEC sa atin. Alam mo, malaking question sa taong bayan natin yan. Yung behavior ng ating mga politiko pagka panahon ng eleksyon. Yung alam naman lahat na ang mga yan gustong manalo no matter what. Kahit pandaya, mamili ng boto, mambola ng kapwa. Ginagawa lahat yan iyan, tinitignan ng mabuti ng mga kababayan natin, ayaw na nila yan. Kaya ang hihilingin palagay ko ng taong bayan, bago magkaroon ng eleksyon, magkaroon muna ng bagong electoral system. Na yung tama na, yung wala ng daya, at saka yung lalabas talaga kung ano kagustuhan ng ating sambayanan. Ano naman ang maganda dyan mga kadonatics, hindi na yung officialis ang mamili ng mga official for a certain agency mga kadonatics. Like for example, sa COMELEC, wag nang si BBM mag-appoint. Dapat taong bayan na ang mag-appoint na kung sino ang ilagay sa COMELEC. Kasi pag si BBM pa rin, kahit gaano pa natin destroy, abolish mga kadonatics, even at 1,000 times in a year, kung Pangulo pa rin yung ang nag-appoint, wala pa rin silbi. Kaya nga sabi doon ni Ted Filon,
i-abolish mo man yung DPWH, tapos ang mga officials sila pa rin sa sunod na mga sa sunod na agency, kahit ano pa yung ipapangalan nyo dyan, wala pa rin, useless pa rin. Kaya, ay nako, at itong kumili ko, anong sabi niya? Wala sa batas, pero yung ninakaw ng mga kumag na to, nasa batas pala. See? Pag sila mga kadunatics, ay talagang batas. Pag pero mga ginagawa nila behind the scene, nako, mas masahol pa mga kadunatics sa masahol. Sabi po ninyo, Secretary, na itong issue ng korupsyon dito sa ating bansa ay hindi lamang pala dito sa ating bansa ay nalalaman o naririnig, kundi maging sa iba pang mga bansa. Worldwide na itong ang issue po ng korupsyon. Paano po ito? Ano po masasabi po ninyo? Ay, alam mo, ang nangyari, yung corruption naman ay matagal na nangyayari sa atin. Pero nagkataon lang na itong administrasyon na ito ay hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Bakit napakalaki ng pagnanakaw na nangyayari, no? Sumobra yung corruption. At yun, nasabi mo na alam na rin sa ibang bansa. Hindi lamang alam ang corruption sa Pilipinas. Nagsisimula na rin mamulat ang mga ibang bansa tungkol sa corruption. Alam mo ako, sumulat nga ako dahil bahagi ako ng isang organisasyon ng mga political parties in the world. Sumulat na ako, sabi ko, isama na natin sa agenda natin na ang korupsyon ay nakakasira sa mga lipunan. Kailangan pag-usapan na internationally. Ito may implikasyon itong pinapanukala ako sa international na buksan ang isip dito sa korupsyon. Kasi, alam mo, pagdating ng pagdating ng oras, baka magtakbuhan ito mga korap dito sa atin. Lilipat sila kung saan bansa, magdeposito sila ng pera doon. Hinihiling ko sa mga nakikilala natin sa international na babantayan natin yan. At sana magkaroon ng kasunduan ng mga bansa na kung ang nakaw sa isang bansa ay inilipat sa kanilang bansa, kung po pwede sana ibalik. Kaya baka liliit na ang mundo ng mga magnanakaw dahil ginagawa na natin, pinapanukala natin sa buong mundo na kung pwede ba sa ulian, no? Pag tumakbo dyan ng isang magnanakaw at nagdeposito ng pera, pakisoli naman. At gagawin din natin yan, yung mga magnanakaw sa ibang bansa na magdeposito ng pera dito sa atin, isusoli natin. Dito sa ating bansa, Secretary, saan o sino ba ang masasabi po ninyo o may tuturing na mastermind po nito o nasa likod po ng korupsyon dito sa ating bansa? Alam mo, yan ang napakasaklap Bakit lumubhan ng todo ang ating korupsyon? Kasi mga nakapwesto, mga matataas na tao ang nagsimula ang kasali sa korupsyon At ang masasabi natin, they're even encouraging it, I think, no? Kaya naging systemic ang corruption sa Pilipinas. Official na ang korupsyon ay sistema ng pagpapatakbo ng gobyerno natin. Sa kasalukuyan, ang underlying philosophy, magnakaw, corruption. Nako, parang ganun nga talaga mga kadunatics. Parang nagiging batas na yung corruption sa kanila na dapat lahat ng mga officials dapat magnakaw. Ay, totoo nga talaga, official na mga kadunatics, nagiging norm na natin na ay pag officials ay talagang magnanakaw yan. At naging normalized na. Ngayon lang talaga mga kadunatics, kasi walang nagawa yung gobyerno, tapos yung nakawan, grabe karampant. Ay kung may inaipakita lang sana si BBM mga kadunatics, at least mga major projects, flagship projects, ay siguro lang ay mukhang mabaliwala yung mga nakawan mga kadunatics dahil nakatutok sila sa pagpalago ng bansa. Kasi as a normal citizen mga kadunatics, di ko na tinitingnan kung anong nangyari behind the scene. Gusto ko talagang makita kung ano yung mga nangyayari in front of me. Kung may kalambuan, how do you call that? Progress ang nangyayari mga kadunatics, talagang na-appreciate ko yan. Kung paano nila ginawa yun, kung may
corruption man, in order for that certain project mga kadonatics to establish, ay wala na akong pakialam dun. As long as may nakita ako. Pero ang nangyayari, wala nga eh. Wala nga. Sa panahon ni Tatay Digong, ang daming mga flagship programs under Build, Build, Build. Ha? Ang dami. Every government, hindi talaga perfect yan. So, there's always be corruption mga kadonatics. Kung meron man sa panahon ni Tatay Digong, ay talagang hindi mabaliwala dahil sa mga proyektong nagawa ni Tatay Digong. At na-minimize talaga yung corruption that time. At ito yung sabi ni Senator Zubiri. Ay nako, nakapanglula. Ito loyalist na to I don't know kung loyalist talaga, pero alipures din to ni BBM, ito si Zubiri. At ito yung sabi niya mga kadonatics sa patungkol sa proyekto ng current administration. Ito. Kaya, for 3 years, na walang legacy project yung ating Pangulo. Dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos, depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Kaya, ayun na, galit na si Zubiri mga kadonatics. Wala nga talagang legacy project. Sabi niya pala sa bagong interview niya mga kadonatics, sabi niya, I'm not looking for a legacy. Kung ang legacy, pag-uusapan natin yan pag mamatay na yung isang tao, ayoko pa naman mamatay. Kaya mga kadonatics, wala talaga siyang legacy dahil sa ganyan na pananaw sa buhay. Wala siyang binild up na legacy mga kadonatics. Kasi yung legacy daw, doon na daw yun sa pagmamatay yung tao. Anong klaseng mentality na meron ka, isang leader ka ng bansa? As of now, even ngayon pa lang sa aking edad mga kadonatics, I have to build my own legacy. Little by little. At yung pagkamatay mo, pag wala ka na sa mundo, yun yung makikita na mga achievement mo. People will be reminded by looking at that mga kadonatics. Na, ito, si Pablo ang gumawa nito ng gano'n. Ewan ko yung mentality ni BBM. Ewan ko it's very hard to grasp mga kadonatics or to discern. Again. Let's go. for 3 years, na walang legacy project yung ating Pangulo. Dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Sino nag-amend? Of course, ang Pangulo. Siya ang last na pumirma sa budget. Amend. Ang Pangulo talaga, kasi mga kadonatics, carefully sinusuri niya talaga daw yung budget kung saan mapupunta. Hindi pa nga siya natulog daw it turned out that budget na pinirma niya is the most corrupt budget in the history of the Philippines. Talagang mananagot ang Pangulo dyan mga kadonatics. Huwag niyang sabihin, may video na nakita ko na, nako, galit na galit ang Pangulo sa korupsyon na siya din mismo ang pumirma. Ang sabi pa ng kababayan natin, ang pinakamalinis na Pangulo sa buong mundo ay si BBM. Bakit? Palaging naguhugas ng kamay. It makes sense. Ay nako, pinatawa niyo ako mga kadonatics sa statement na yon. Anyway, what do you think mga kadonatics? What do you think? Anong masasabi niyo kay BBM? Comment down below. Babasahin natin yan mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Don't forget to eat your lunch. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.